God is good. All the time, and all the time, God is good. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po na kanina pa lamang po sa praise and worship ay ramdam na po natin ang presence ng ating Diyos na buhay at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoong Diyos sa buhay ng ating Senior Pastor, Pastora Sol Ruiz, sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa akin na makapagbahagi po ng kanyang mga buhay na salita po. At higit sa lahat po, napakabuti po ng Panginoon dahil kami po na naririto sa Quebec, Canada ay nagpapasalamat po sa inyong mga panalangin po. Ito po ay malaking bagay at kami po ay sa biyaya ng Panginoon ay nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa umagang ito na ramdam po natin, nakasama po natin ang Panginoong Diyos. Kasama po natin ang kanyang banal na presensya. Kasama po natin ang kanyang banal na Espiritu. Muli po, tayo po ay manalangin. Bago ko po buksan ang ating topic ngayong umagang ito, at maraming salamat din po sa pamilya ng LCM family na tayo po ay nagpapatuloy sa anumang sitwasyon ng buhay po natin. Tunay na tayo po ay pinatatatag ng ating Diyos at patuloy na naglilingkod po tayo ng buong puso, buong lakas at buong tiyaga na nag-iintay po sa muling pagparito ng ating Panginoon Hesus. Muli po sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat Lord sa oras na ito, sa buhay na binigay mo po sa amin, na kami ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat, nagbabalik ng aming pasasalamat sa nakalipas na linggo na kami po'y sinamahan mo at ginabayan. Thank you Father God for your love. Thank you Lord Holy Spirit for your goodness and love. At salamat Panginoon sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Dinedeclare po namin na kami po ay pinagaling mo na po. Samahan mo po ang iyong abang lingkod sa pagbabahagi ng salita mo. Hindi nawa makita ang aking kahinaan, kundi ang lakas at kapangyarihan mo lamang ang siyang mag-glorify at makita sa aming kalagitnaan ng Holy Spirit na laging gumagabay sa amin at nagbibigay sa amin ng kalakasan at conviction na magpatuloy, magtiwala at lumakad na may kabanalan, lumakad na may banal na pagkatakot sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng salita mo. Buksan mo po ang aming puso. Hayaan mo, Lord, ang anumang aming daladalahin na kabigatan, isinusuko po namin sa iyo. Ano man ang aming pinagdaraanan, Panginoon, tulungan mo nawa po kami mapagtagumpayan po namin at sa oras na ito, bigyan mo kami na uhaw na puso, Panginoon, na makinig ng mga buhay mong salita na magbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Muli po, Diyos, sa banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng kaunawaan at tabihan mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, na kami ay makapakinig ng seryoso, makapakinig, Panginoong Diyos, ng buong puso sapagkat kailangan namin ang mga salita mo sa panahong ito. Be glorified, be magnified. Thank you, Jesus. In Jesus' name, at lahat mo'y magwika ng Amen and Amen. Hallelujah. Muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti niya po. Napakabuti niya po sa buhay ng bawat isa. Ang topic po natin sa umagang ito ay pinamagatang Walking with God in the Ordinary. Ulitin ko po. Ang pamagat po ng aking ibabahagi ay Walking with God in the Ordinary. Paglakad kasama ang Diyos sa karaniwang buhay. Pagkilala sa presensya ng Diyos sa mga simpleng gawain at hindi lamang sa mga espesyal na okasyon. Ito ay pag-iimbita po natin sa kanyang presensya sa bawat detalye ng ating buhay. Sa pamilya, sa trabaho, sa tagumpay man at sa pagsubok. Ito po ay pagkilala na kasama natin ang Panginoong Hesus araw-araw, bawat minuto ng ating buhay at patuloy na lumakad sa kanyang kalooban po. Kasama po natin ang Panginoong Diyos. Sabi po rito sa ating Bible verse sa Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8. Ngunit ito po ay babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia po, sa Tagalog version. Magsabi po ng Amen. Kanina po sa scripture reading, ito po ay nabasa na at muli po nating babalikan. Micah chapter 6 verse 8. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin.
gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Napakalinaw po na sinasabi po sa kanyang mga buhay na salita na ibinigay na po sa atin ng Panginoon ang instruction po kung paano po tayo lalakad, kung paano po tayo mamumuhay sa daigdig na ito. Yamang ang bawat isa po ay meron na pong personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, hindi nga po religion ang magdadala sa atin sa piling ng Panginoon kapag tayo po ay humarap na sa Kanya, hindi po religion. Ngunit ito po ay instrumento. Ang gawain ito ay instrumento para tayo po ay mapalapit sa Kanya. Higit sa lahat, ang ating pagtibayin po sa bawat araw ng buhay natin ay ang ating personal na relasyon, personal na paglakad po natin sa Kanya. Kamusta po ang ating pananampalataya? Kamusta po ang relasyon natin sa Kanya? Patuloy po ba tayo nag-grow? Patuloy po ba tayo nagpapakalalim? Patuloy po ba tayo nagiging seryoso sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? We are so blessed dahil sa Landayan Christian Ministries tayo po ay nagkakaroon ng Bible reading every day. Kung hindi ka man nakapagbasa sa umaga, sa gabi ay babawi ka upang basahin at balik-balikan ang salita niya. Sapagkat sabi nga po, ang Biblia po ang basic instruction before leaving earth. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa mga oras na ito. Tayo po ay buhay pa. Binibigyan po tayo ng tsansa ng Panginoong Diyos para makilala po natin siya ng lubusan po. Hindi lamang po na binabasa natin ang salita ng Diyos, bagkus ito po ay ninanamnam, binubulay, at ito po ay pinagninilay-nilayan, at higit sa lahat ay ang application kung paano po natin i-apply ang salita ng Panginoon sapagkat ito ay makapangyarihan. So sabi po dyan sa Micah chapter 6 verse 8, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pagkamaawain at ang buong pusong pagpapakumbaba at sumunod sa Kanya. Babalikan po muli natin na ang susi po ng pagpapala ay pagsunod. Ito po ay proven and tested na po. Kung tayo po ay patuloy na sumusunod po tayo sa salita niya, sumusunod po tayo sa mga leader na nangangasiwa po sa atin, anuman ang kanilang pinapayo, anuman ang kanilang inililid, ito po ay tanggapin natin at sundin po natin upang tayo ay kanyang pagpalain. Basahin ko po muli ang Micah chapter 6 Verse 8, tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Punta naman po tayo sa New Testament, sa Colossians chapter 3, verse 23. Ulitin ko po, mga taga-Colosas chapter 3, verse 23. Babasahin ko po sa English Standard Version. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ulitin ko po, sa NIV naman po, sa New International Version, whatever you do, work at it with your heart as working for the Lord, not for human master. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen po, na-apply po natin ito dito po sa LCM family. Kaya nga po kahit anumang negatibo sa ating kapaligiran, anuman ang ating naririnig na marahil ay hindi ka nais-nais sa ating bandinig, magpatuloy lamang po tayo mga kapatid at buong puso tayong makinig sa sinasabi ng Panginoong Diyos. Kung tayo po ay magpapadala po sa bulong ng kaaway, marahil ay hindi po tayo makakarating sa finish line. At tiyak na hindi po tayo makakarating sa finish line kapag tayo po ay naniwala po sa bulong ng kaaway. Alam naman po natin yung kapag bumulong ang kaaway, lagi pong negatibo. Pero kapag sinunod po natin ang audible voice ng Panginoon, ang Word of God, balik na lang po tayo dito sa Bible, dito po sa Biblia. Sundin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Whatever you do, work at it with your heart as working for the Lord, not for human master. Diba nga po, kapag tayo po ay naglilingkod lamang sa tao, there are times na tayo po ay napapagod, nagko-complain, madalas ang complain natin dahil nga ang motibo ng ating puso ay papurihan ang ating sarili, motibo ng ating puso, gusto nating pasayahin itong taong ito, pero there are times na tayo po ay nadidisappoint. Pero sabi po sa kanyang salita, turn your eyes to Jesus. Fix your eyes to Jesus, kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sa kanan, sa kaliwa, kapatid, fix your eyes to Jesus. Ipako po natin ang ating paningin sa Panginoong Hesukristo. Maging ang mga leader ay nagkakamali, ngunit ang Panginoong Hesukristo po, kung siya po ang ating titingnan, 100%, tayo po ay laging mabebless at mapapagpala. At makakarating po tayo sa nais ng Diyos na destinasyon na gusto po nating puntahan. Doon po sa green pasture. Gusto po natin doon sa green pasture na flowing with milk and honey. Kaya nga po bilang mananampalataya, tayo po ay tinuturuan ng Panginoong Diyos na sumunod, maging sa mga kabataan na nag-aaral, pinaaral ng magulang, mag-aral po tayo ng mabuti. Huwag po tayong sumama sa mga grupo na gumagawa ng masama. Huwag po tayong sumama sa mga grupo na walang ibang ginawa kundi bigyan ng sama ng loob ang magulang. Maging kami na may mga anak na, kami po ay buong puso na sumusunod pa rin sa aming mga magulang. Sapagkat sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 1-3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sabi nga, alang-alang po sa Panginoon. Kung hindi po natin nakakakitaan ng ating magulang ng good example, gawin na lamang po natin na alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako kapag daw tayo sumusunod sa ating magulang, iginagalang natin sila, hindi natin sila binibigyan ng sama na loob. Ano po ang magiging resulta, mga kapatid? Hahaba ang ating buhay rito sa lupa. Hindi lang mahaba ang buhay natin, tayo po ay magkakaroon ng successful life. Napakaliwanag at isang matagumpay at punong-puno ng blessings. Doon po tayo sa blessings, mga kapatid. Gusto po natin na maging maginhawa ang buhay po natin. Kaya i-practice na po natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul, put it into practice. Put it into practice. Hindi lamang po natin basta binabasa, bagos ito po ay isasagawa po natin. Amen po. Kahit tayo po ba ay nakakasabay po, tayo po, nagigets po ba natin yung ating topic? Magsabi po ng amen at palapakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos. Meron po ko ditong 5 aspects, key aspects of walking with God daily. 5 po ito. Number 1, practice intentionality. So, ang paglago po natin, talaga po nga, intention po dapat po ay binibigyan po natin ng effort. Sabi po dito na key aspects of walking with God daily, habang lumalakad po tayo nakasama ang Panginoon, dapat ay ginagawa po natin ang mga bagay na ito. 5 lamang po ito. Number 1, practice intentionality. Begin the day by inviting God into your schedule and consciously looking for Him in mundane tasks. Tayo po ba, kapag tayo po ay gigising sa umaga, ano po ba ang ating kukuhain? Yung cellphone or Bible? Yung cellphone, meron namang daily Bible verse na namin po natin bago po tayo mag-browse, bago po natin tingnan kung may nag-message po sa atin. Unahin po lagi natin na kuhain ang salita ng Diyos sa bawat araw, sapagkat yun po ang magbibigay sa atin ng compass. Yun po ang magbibigay sa atin ng direction, ang salita niya. Practice intentionality po. Practice po natin na araw-araw ay uunahin natin siya, sapagkat doon po tayo nagkakaroon ng paglagong espiritual kung sino po ang inuuna po natin. Ang mundong ito o ang Panginoong Hesus. Mas maganda pong unahin lagi natin ang Panginoong Hesus, sapagkat naroroon po ang katagumpayan. Number 2, cultivate gratitude. Actively thank God for daily blessings
a morning coffee, breathe, or work, kung tayo po ay nagkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng bagay, thanking God, praising God, always. Sabi nga, napakaganda po yung kanta sa Casting Crown. I will praise you, Lord, in the storm, during in the storm. I will soar with you. Sabi po dun sa kanta ng Hillsong, still when the ocean rise and thunderstorm, I will be still and know you that you are God. Masarap po na sabihin po natin na bago po tayo mag-start ng trabaho, kami po ng mga nagtatrabaho, yung panalangin po na, Lord, magtatrabaho na tayo. Pwede nating sabihin yun sa Panginoon bago tayo pumasok sa ating workplace, bago tayo pumasok sa classroom. Lord, papasok na ako sa school, samahan mo ako. Lord, papasok na ako sa planta, samahan mo ako, bigyan mo ako ng joy, bigyan mo ako ng kagalakan, na gagawin ko ang lahat para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ang sarap po, i-practice po natin yung mga kapatid para hindi po boring ang buhay. Kasi po ang Panginoong Diyos is a personal God. God is a personal God. Siya po ay napaka mahiwaga, kasama natin siya, katabi natin siya araw-araw, oras-oras. Kaya nga po bago natin umpisa ng day, bago tayo gumawa, or bago natin i-start yung ating sasakyan, Lord, aalis na po tayo, samahan mo po ako. Napakaganda po na maging habitual po natin na lagi nating i-acknowledge ang Panginoon na naririyan po siya palagi. So, cultivate gratitude. Number 3, isa po sa mga paborito ko po na lagi ko pong ginagawa rin sa biyaya ng Diyos. Pray without ceasing. Matatagpuan po yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, 18. Sinabay ko na po ang tatlong verse na ito. Pray without ceasing. So, hindi po tayo mabubuhay kung wala pong panalangin. Yan po ang motibasyon ng isang mga mananampalataya na pray continually kahit saan tayo naroroon, ano man ang ginagawa natin. Kagaya ni tinuturo sa atin ng ating beloved pastor, Pastor Sol Ruiz, maging hininga po natin ang salita ng Diyos, maging hininga po natin ng panalangin. Mga kapatid, ina-apply pa po ba natin to? Magsabi po kayo ng Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord, because the prayer is very powerful. Marami na pong himala ang Diyos na ipinakita niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat dito sa LCM family. Kaya po, wag po tayong manghihinawang manalangin. Maging matyaga sa pananalangin. Pray continually. And number 4, napaka-importante din po nito na dapat nating gawin habang tayo po ay lumalakad kasama ang Diyos. Sanctify routine task. Sanctify routine task. Kailangan po na tayo po ay lumakad na may kabanalan. Lumakad po tayo na may banal na pagkatakot. Kasi nga po, yung ating kaligtasan, iingat-ingatan po natin ito hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Hindi po natin alam kung kailan po darating ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, ingatan po natin yung ating testimony, ingatan po natin yung personal na relasyon natin kay Kristo na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Work out our salvation, mga kapatid, with fear and trembling. Gising-gising. Wag po tayong patulog-tulog. Baka mamaya maiwanan po tayo sa rapture. Mas mahirap po ang kakahinatnan kapag tayo ay naiwanan doon sa pinangakong graduation day. Imimit natin si Jesus doon sa alapaap. Sasalubungin natin siya. Napakasarap po. Dahil hindi po natin alam, malapit na po dumating ang Panginoon Jesucristo, ngunit wala po nakakaalam. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam kung kailan niya pababalikin ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga, like a thief in the night. Kaya mga kapatid, kayong mga natutulog-tulog pa dyan, gumising na po tayo. Yung wag ka nang mag-enjoy sa kasalanan, kapatid, sapagkat may katapusan yan. May katapusan yan. Sabi nga sa salita ng Diyos, wag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Wag po tayong makiuso. Ano po ba ang trending ngayon? Madami pong trending, marami nagba-viral, marami pong pauso ang kaaway. Kaya wag po tayong magpapalinlang sa kanya. Amen po? Amen po. Sabihin po natin sa katabi, kapatid, wag kang magpalinlang sa kaaway. Wag kang magpalinlang. Sanctify routine task. I-sanctify po. At hindi po natin to
kaya sa ating sariling lakas. Let us acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ. Lord, we need the sanctification of the blood of Jesus who shed on the cross. Tayo po ay kanyang lilinisin. Sabi nga sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga karumihan at kasalanan sa Panginoon Jesucristo, hihingi po natin ito ng buong pusong kapatawaran sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Tayo'y kanyang patatawarin. Maaasahan po natin ang forgiveness ng ating mga kasalanan po. Kaya po mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng kaseryosohan na po. Maging seryoso na po tayo. Napakarami na po na nangyayari sa Revelation na natupad na po ang propesiya. Papayag po ba tayo na tayo po ay hindi mag-grow, hindi po tayo magiging malapit sa Panginoon Jesucristo, sapagkat yun lamang po ang magiging sandata natin, yung relasyon natin kay Jesus pagdating ng panahon. Hallelujah. Praise the Lord. At panglima po, malapit na po ako matapos, rest in grace. Rest in grace because we live by faith and not by sight. We live by grace. By grace and by grace. Nawa naman ay hindi po natin sayangin, wag po natin samantalahin yung habag at awa ng Diyos. Lord, kahahabagan mo naman ako pero papaano kapag huli na ang lahat, kapatid? Papaano kapag ayan na, dumating na ang Panginoon Jesucristo, nandyan ka pa sa paggawa ng kasalanan? We live by grace, and as a dispensation of grace po tayo, we are living in the last days. Malapit na po talaga. Kaya po nakakapangilabot na kung kailan palapit na ang pagdating ng Panginoon Jesucristo, doon pa gagawa tayo ng kasalanan. Wag na po mga kapatid. Help us. Tayo po ay magpasakop sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manikluhod sa harapan ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, tiklop tuhod. Sabi po ng laging paalala sa atin ng Pastor Rasol, kung mayroon po tayong pagsubok, tiklop tuhod po. Kung may kalyo na yung ating tuhod, you're so blessed, kapatid, kasi na-apply mo yung pagiging prayerful life, prayerful Christian. Sabi nga, kapag daw prayerless Christian, powerless Christian. Pag powerful Christian, talagang punong-puno siya ng panalangin. Kaya glory to God, mga kapatid, sa umagang ito, naway na pagpala po tayo ng salita niya, maging matibay po tayo sa panahon ng pagsubok, magpakatatag po tayo, magpakalalim po tayo sa pag-ibig ng Panginoon Jesucristo. Mahal na mahal ka po ng Panginoon Jesucristo. Mahal na mahal ka po ng Diyos. Mahal na mahal ka po ng Diyos, kapatid. Kaya sa oras na ito, kilalanin mo na siya bilang iyong kaibigan, Panginoon at kapatid, na maraming gagamitin ng mga anak niya, mga kapatiran dyan sa LCM. Maraming gagamitin instrumento ang Diyos para iparating niya ang kanyang pagmamahal. Kaya tayo po ay tumawag lamang sa Kanya, tayo po ay manikluhod sa Kanya, at patuloy na maranasan po natin ang Kanyang kapangyarihan po. Ito po ang aking conclusion, matatagpuan po sa Matthew chapter 11 verse 28. Kung tayo man po ay nabibigatan sa ating mga pasanin, i-claim po natin at i-declare ang salita niya sa Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang laging pangako ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kung tayo man ay nabibigat ang lubha, nasasawa po sa araw-araw na routine natin, bakit hindi po natin subukin po ang ating sarili na bumalik na sa Panginoon? Sabihin natin sa ating sarili, magbalik ka na sa Panginoon Jesucristo. Siya lang ang iyong kailangan. Siya lang ang pagkatiwalaan mo, at mararanasan mo ang kapayapaan, kalakasan at pag-asa at great encouragement sa pamamagitan ng salita niya. Si Jesus ang ating kaibigan. Tunay na kaibigan, nagmamalasakit. Si Jesus ang ating great provider. Siya ang great healer. Siya po'y bumaba rito, namatay sa krus ng Kalbaryo. Biniyaran niya na ang ating mga kasalanan, kapatid. Kaya ano pa ang gagawin natin kundi tanggapin siya, papasukin siya sa ating puso't kalooban bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Bigyan nawa tayo lagi ng kalakasan, katagumpayan at kagalingan sa ating mga napapagal na katawang panlupa, spiritual. Lord, we are declaring by the blood of Jesus,
we are healed. At patuloy na palalakasin mo aking mga kapatid na nalulupaypay, nabibigatan, iparanas mo po ang iyong kapangyarihan, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa iyo. Muli po, Father God in Heaven, Holy Spirit, breakthrough sa buhay ng bawat isa. Yan po ang deklarasyon namin sa year 2026. We are declaring Holy Spirit breakthrough in all aspect of our life, our family. Lord God, salamat po. Sa iyo po ang papurit pa sa salamat. In Jesus' name, amen and amen.